Laboratory exercise number 4. Digestive tract of common farm animals. Introduction. All living organisms need nutrients to survive, while plants can obtain the molecules required for cellular function through the process of photosynthesis. Most animals obtain their nutrients by the consumption of other organisms. Animals have involved different types of digestive system to aid in the digestion of the different foods they consume. The simplest example is that of gastrovascular cavity, and it's found in organism with only one opening for digestion. Ang digestive tract ay importante sa pagbabago ng pagkain sa sustansya o pagsasalin nito sa katawan, pati na rin ang pag-alis ng mga hindi kailangang bagay. May mga bahagi ito tulad ng bibig, esophagus, tiyan at bituka. Ang maliit na bituka ay nag-a-absorb ng sustansya habang ang malaking bituka ay nag-iimbak ng tubig at nag-ferment ng hindi na-absorb bang pagkain. Dito nakatira ang 70% na immune cells ng katawan at ang mga gut bacteria na importante sa pagtunaw ng immune function. Ang mga hayop na ruminant tulad ng baka at tupa ay may komplikadong sistema ng pagtutunaw. May 4 na bahagi. Ginagamit nila ang rumination para sa mapagana ang pagkuha ng sustansya mula sa halaman. Ang mga ibon tulad ng manok ay may espesyal na sistema ng pagtutunaw ng pagkain sa kanilang pangangailangan. Kabilang ang crab para sa imbakan ng pagkain, gizzard para sa pagdudurog, at 2 parte ng tiyan para sa chemical na pagtutunaw. Mahalaga ang pag-unawa ng mga sistema ng pagtunaw na ito para sa tamang nutrisyon at pangangalaga sa kalusugan ng mga alagang hayop. Ang i-report ko naman ay bawat function ng digestive tract ng manok. Ang una ay esophagus. Ang esophagus ay nagdadala ng pagkain mula sa bibig patungo sa tiyan. Ang crop naman, yung makikita nyo yung parang bilog, ayun ay lagay ng esophagus na ginagamit upang pansamantalang pag-iimbak ng pagkain bago ito ilipat sa tiyan. Ang pagkain mula sa crop ay dahan-dahang dumadaan sa proventriculus. Ang liver naman ay yun yung pinakamalaking glandular ng organ sa katawan. Sa gallbladder naman ay nakakatulong ito sa pagbaksak ng taba. Ang gizzard ay dumadaan sa pagkain kung saan hindi natutunaw ang grit. Ang jejunum at ang ileum ay parehong bahagi ng bituka ng manok, sumisipsip ng sustansya mula sa natutunaw na pagkain. Ang sika ay isang parehas ng mga tubo na nagpapahintulot na pagbuburo na hindi natutunaw na pagkain. Ang pluca o vent ay dumadaan sa dumi at ihi na tinatawag na semi-solid ureters kasama ng mga itlog mula sa oviduct. Mula sa sika, ang pagkain ay gumagalaw sa colon kung saan sinisipsip ang tubig. Ang small intestine naman ay tumutulong sa pagtunaw at pagsipsip ng mga sustansya. Ito ay malapit sa junction ng jejunum at ileum. Ang large intestine naman ay pangunahing gumaganap upang sumipsip ng tubig, patuyuin ang mga pagkain na hindi natutunaw at alisin ang dumi. At ito naman po ang digestive tract ng kambing, ang mga parts at kung paano nag-function ito. Esophagus, ito ang isang tubo na parang daanan mula sa bibig patungo sa tiyan. Ang esophagus na bumubuka sa tiyan sa junction ng rumen at reticulum ay tumutulong sa pagdadala ng parehong mga gas at cod. Rumen, ito ang pinakamalaki sa 4 na bahagi ng tiyan ng mga hayop na ruminant. Ang kapasidad ng rumen ng mga kambing ay mula sa hanggang 6 na galon depende sa uri ng feed. Ang compartment na ito, nakilala rin bilang pouch, ay naglalaman ng maraming mga microorganismo tulad ng bacteria at protozoa na nagbibigay ng mga enzyme upang masira ang hibla at iba pang bahagi ng feed. Reticulum. Ang compartment na ito, nakilala rin bilang ang pulot-pukyutan o hardware na tiyan, ay matatagpuan sa ibaba lamang ng pasukan ng esophagus sa tiyan. Kapag lumunok ang mga kambing ng mga dayuhang bagay tulad ng alambre, pako,
mga tornilyo. Ang mga bagay na ito ay maaaring mapunta sa reticulum na posibleng magdulot ng malubhang pinsala. Ang reticulum ay bahagi ng rumen na pinaghihiwa-hiwalay lamang ng isang overflow na koneksyon. Ang rumino-reticular pulse sa makatuwid ay pagkilos na microbial ay nagaganap din dito. Compartment. Ang kapasidad ng reticulum ng mga kambing ay mula 1/4 hanggang 1/2 gallon. Omasum. Ang compartment na ito ay kilala rin bilang ang many flies ay binubuo ng maraming o layer ng tissue na gumigiling sa feed ingesta at pinipiga ang ilang sa tubig mula sa feeds. Ang kapasidad ng omasum naman ay ng mga kambing ay humigit kumulang 1/4 gallon. Abomasum. Ang kompartamento na ito ay madalas na itinuturing na tunay na tiyan ng mga hayop na ruminant. Ito ay gumagana katulad ng mga tiyan ng tao. Small intestine. Habang pumapasok ang bahagyang natutunaw na feed sa duodenum ay unang bahagi ng maliit na bituka. Ang mga enzyme na ginagawa at itinatago ng pancreas at mga glandula ng Brunner ng duodenum ay higit pang naghihiwalay ng mga sustansya ng feed sa mga simpleng compound. Cecum. Ang simpleng tubular na estruktura na ito, nakilala rin bilang blind gut, ay matatagpuan sa junction ng maliit at malaking bituka. Ang mga feeds materials na pumapasok sa compartment na ito ay natutunaw ng mga microorganism na nakatira. Large intestine, may pananagutan sa pagsipsip ng tubig at mga electrolyte mula sa hindi natutunaw na material na pagkain, bumubuo ng mga dumi at pinapadali ang kanilang pag-aalis mula sa katawan. Naglalaman din ito ng mga populasyon ng microbial na tumutulong sa pagbuburo at karagdagang pagtunaw ng material ng halaman. At ito po ang digestive tract ng baboy at parts at function nito. Tang. Ang tang o dila ay gumaganap bilang unang hakbang sa paglikha ng laway at tumutulong itong itulak ang pagkain patungo sa esophagus. Ang mga sublingual, mandibular at parotid salivary glands ay nagtutulungan upang makalikha ng laway. Sunod naman po ay ang saliva. Ang saliva o laway ay isang malabnaw na mucus-like secretion ng mga glandula sa bibig na nagpapadula sa pagkain at tumutulong sa pagtunaw. Ito ay naglalaman ng isang enzymes na tumutulong sa pag-breakdown ng extracts. Sunod naman po ay ang esophagus. Ang esophagus ay isang tubo na nagdadala ng pagkain mula sa bibig patungo sa tiyan. Ang mga konstruksyon ng kalamnan ay itinutulak ang pagkain patungo sa tiyan. Ang unang paglunok ay ang unang hakbang sa mga konstruksyon na ito. Sa dulo ng esophagus ay may cardiac valve na nagpipigil sa paglipas ng pagkain mula sa tiyan pabalik sa esophagus. Ang sunod naman po ay stomach o tiyan, ay isang reaction chamber kung saan idinadagdag ang mga chemical sa pagkain. Ang ilang mga selula sa pader ng tiyan ay naglalabas ng hydroloric acid and enzymes. Ang mga chemical na ito ay tumutulong sa pagbaon ng pagkain sa maliit na partikulo. Ang mga partikulong hindi kayang absorbin ng tiyan sa bloodstream ay pumapasok sa maliit na bituka sa pamamagitan ng choleric valve. Ang sunod naman po ay small intestine o maliit na bituka. Ang maliit na bituka ay tumutulong sa absorption ng mga nutrients. Ito ay may dalawang bahagi, ang duodenum at ileum.
Ang jejunum ay ang gitna o intermediate na bahagi ng maliit na bituka kung saan karamihan sa absorption ng mga nutrients tulad ng asukal, amino acid at fatty acid ay nagaganap. Ang ileum ay ang huling bahagi ng maliit na bituka kung saan nagaganap ang karagdagang absorption ng nutrients at tubig bago ang natitirang basura ay pumasok sa malaking bituka. Ang sunod naman po ay cecum o blind gut ay nasa pagitan ng ileum at malaking bituka. Walang pangunahing papel para dito sa mga baboy, ngunit sa ilang monogastric na mga hayop, ito ay tumutulong sa pagtunaw ng mga fibrous materials. Ang mga pangunahing tungkulin ng malaking bituka ay ang absorption ng tubig. Ang sunod naman po ay ang colon. Ang colon ay isang pinakamalaking bahagi ng malaking bituka at naglalaro ng mahalagang papel sa absorption ng tubig at pagbuo ng dumi. Ang mga konstruksyon ng kalamnan ay tinutulak ang pagkain sa mga bituka. Ang next po ay ang rectum. Ang huling bahagi ng malaking bituka. Ito ay isang tuwid na tube ng malaking bituka na nagpapalabas ng mga solidong basura. Ang sunod naman po ay ang anus. Ang anus ay ang huling bahagi ng sistema ng pagtunaw na nagpapalabas ng mga natunaw na pagkain mula sa katawan. Ito naman po ang digestive tract ng rabbit. The rabbit's stomach is highly acidic, which help break down food even more. Unlike the human stomach, it has a tight seal where the esophagus connects to the stomach. The liver is like a multitasking superhero inside your body. It makes proteins, deal with sugar, and stores important nutrients. It also gets rid of toxin and handle waste made by your cell. The pancreas release vapor into small intestine to balance the acidity caused by stomach acid, making the digested food less acidic and closer to neutral. Also, the small intestine release enzyme to help break down the food into smaller pieces for better absorption. After leaving the stomach, food moves into the small intestine where it meets enzymes that help break down proteins, sugars, and starches. So your body can absorb the nutrients. Then it goes to the ileum where fiber gets broken down by helpful microbes. In small herbivores like rabbit, their caecum is big and filled with bacteria. These bacteria help break down plant food and make it easier for the animals to absorb nutrients from their meals. The end part of the colon adds more mucus in the esophagus and quickly moves into the rectum and out of the body. It showed that every part of the rabbit's large intestine, especially the layer of mucus and muscles, it helps in forming both hard and soft foods. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa digestive tract in term of their length and capacity. Bali po yung mga data po na nakala po namin is hindi po yung generalized size. Kasi po, nakadepende pa rin po yung sa breed at saka po sa size ng isang hayop. So, ito po yung tatlong kailangan nating hanapin. Yung pong digestive tract ng cattle, carabao, and goat. Ang una po ay ang esophagus. Ang esophagus po ng baka ay humahaba ng 90 to 105 cm at sa carabao naman po ay 100 to 125 cm at sa goat naman po ay 45 to 50 cm. At sunod naman po ay ang rumen. Ang rumen po ay humahaba ng 60 cm sa cattle at sa carabao naman po ay 50 cm. Samantalang sa goat naman ay humahabot dito ng 40 cm. Sunod naman po ay ang reticulum. Ang reticulum po ng baka ay humahaba ng 20 to 25 cm
sa carabao naman po ay 40 cm, at sa goat naman po ay 15 cm. Ang sunod naman po ay ang umasum. Ang umasum po ng cattle ay humahaba ng 15 cm, samantalang sa carabao naman po ay 20 cm, at sa goat naman po ay 71 to 13.3 cm. At ang sunod naman po ay ang obumasum. Ang cattle po ay merong 7 to 15 cm. Ang carabao po ay may 30 cm at ang goat naman po ay mayroong 10 cm. Sa small intestine naman po, ang cattle ay may 10 cm, ang carabao ay may 12 cm, at ang goat ay may 18 to 35 cm. At ang sunod naman po ay ang sesum. Ang sesum po ng cattle ay humahaba ng 71 cm at ang sa carabao naman ay 80 to 120 cm at ang sa goat naman ay 68 cm. Ang sunod naman po ay ang large intestine. Sa cattle po, ang humahaba po ito ng 459 cm at sa carabao naman po ay 400 to 500 cm at sa goat naman po ay 250 cm. At ngayon naman ay dadako tayo sa digestive tract in term of their capacity ng cattle, carabao at goat. So, ang una po, ang esophagus is ng cattle ay 25 gallons, sa carabao is 2 gallons, at sa goat is about 1 gallon. Ang next naman ay rumen. Ang rumen ng cattle ay umaabot ng 25 gallons, sa carabao ay 25 to 30 gallons, at sa goat naman ay 3 to 6 gallons. Ang next naman ay reticulum. Ito ay, sa baka, ito ay umaabot ng 5 gallons, sa carabao ito ay umaabot ng 5 to 6 gallons, at sa goat naman ay 1 galon lamang. Ang sunod naman ay ang reticulum. Ang reticulum ng baka ay umaabot sa 5 gallons. Sa kalabaw naman ay 5 to 6 gallons, at sa goat naman ay 1 galon lamang. Ang sunod naman ay ang umasum. Ang umasum ng cattle ay umaabot ng 15 gallons, sa carabao ay 2 gallons, at sa goat naman ay 1 galon lamang. Ang sunod naman ay ang ubumasum. Ang ubumasum ng baka ay umaabot ng 7 gallons, sa carabao naman ay 6 gallons, at sa goat naman ay 1 galon lamang. Sunod naman ay ang small intestine. Ang small intestine capacity ay umaabot ng 20 gallons, sa carabao naman ay 15 gallons, at sa goat naman ay 2 gallons lamang, 2.5 gallons. Ang sunod naman ay ang sesum. Ang capacity ng sesum ng baka ay 2 gallons, sa kalabaw naman ay 7 gallons. Ang sunod naman ay sa kambing ay 1.4 gallons lamang. Ang sunod naman natin ay ang large intestine. Ang large intestine ng baka ay umaabot ng 30 gallons, sa carabao ay 25 to 30 gallons, at ang last naman ay ang large intestine ng goat na umaabot ng 5 gallons. Process of digestion ng ruminant, example ay goat. Ang mga ruminant ay may kakaibang proseso ng pagtunaw ng nailarawan sa pamagitan ng kanilang multi-chamber na tiyan. Nagsisimula sa paglunok ng bahagyang tube na pagkain. Ang rumen at reticulum ay nagpapalambot sa pagkain habang ang mikrobyo ay gumagawa ng cellulase upang matunaw ang cellulose. Ang mga sustansya ay hinihigop sa daloy ng dugo habang ang magaspang na material ng halaman ay lumilipat sa susunod na silid na bumubuo na kinakain. Ang mga ruminant ay nagre-regurgitate ng kinain, muling ngumunguya-nguya, tinutulungan ng laway bago ito dumaan sa omasum patungo sa abomasum para sa huling pantunaw. Sa wakas, ang pagkain ay pumapasok sa bituka para sa karagdagang pagproseso. At ito naman po ang digestive process ng poultry.
Ang pagkain ay kinukuha sa tulong ng tuka. Isang maliit na bahagi ng laway at digestive enzymes ay idinadagdag habang ang pagkain ay pumupunta mula sa bibig patungo sa esophagus. Ang pagkain ay dumadaloy mula sa crop patungo sa tiyan ng ibon, kung saan dinadagdag ang digestive enzymes at halo ang pisikal na paggiling ng pagkain ay nagaganap. Mula sa gizzard, ang pagkain ay dumadaan sa maliit na bituka kung saan ang nutrients ay inaabsorb. Ang natitirang residue ay pumupunta sa mga keka, isang bulag na supot sa isang intestinal tract, kung saan ang mga bakterya ay tumutulong sa pagbabaon ng hindi natutunaw na pagkain. Mula sa mga seka, ang pagkain ay pumupunta sa malaking bituka na ma-absorb ng tubig at pagpapakulay ng hindi natutunaw na mga pagkain. Ang natitirang residue ay dumadaan sa at ito naman po ang digestive process ng hinggan. Pagkatapos umalis ng pagkain sa maliit na bituka, ito ay pumapasok sa malaking bituka na nakilala rin bilang colon. Sa colon, ang tubig at ang mga mineral ay inaalis mula sa pagkain, ginagawang mas makapal at binubuo ito. Ang mga bakterya sa colon ay naglalabas ng ilang natitirang pagkain, gumagawa ng mga gas at maikling kadena na may fatty acid. Ang nananatili sa rectum hanggang sa oras na ito ay lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng roka. Hardware disease is usually acquired by animal due to accidental indigestion of hard objects such as sharp metal, wires, and hard objects that usually from hardware, which cause disease in domestic livestock such as cattle and goats. This disease can be avoided if there is good management such as examining the soil for anything that may have the negative effect on the animal when grazing, removing hard object from the gesture. Ito po ang rumen. And other term po ng rumen ay pouch. Ang reticulum naman ay honeycomb. And abomasum ay true stomach at ang umasum naman ay many flies. And the last is esophagus. Ang other term naman ito ay dagalit. Ang kloaka ay matatagpuan sa mga hayop tulad ng ibon, reptiles at ilang mga isda. Ito ay isang bahagi ng katawan ng ilang mga hayop na matatagpuan sa huling bahagi ng parte ng digestive tract tulad ng ibon. Ang kloaka ng babae at lalaking hayop ay halos magkatulad lang. Iisang daluyan lang ang paglalabasan ng mga ihi at pagdumi. Dito din nagaganap ang reproductive process ng mga hayop. Comparing the size and capacity between young and mature rumen of cattle. Young rumen of cattle, the young rumen develops a size of 31 to 35 and uses of 35% of its stomach capacity. Ang mature rumen naman ay from matured cows, the rumen from a stomach that is 51 to 59 in size of us, approximately of 85% the total capacity of the stomach complex. This is location where feed is fermented into available energy components called fatty acid. So, ang pinagkaiba ng young rumen of cattle sa matured ay, ang young ay kaya mababa pa lang yung capacity niya kasi sa milk pa lang sila nakuha ng sustansya, unlike sa matured ay sa grass na sila nakakakuha ng sustansya. Result and discussion. In this activity, we explore the digestive tract of farm animals such as goats, chicken, and etc. We provide the necessary information such as definition and function. And we discovered that there are similarities in their digestive tract such as cow, which are ruminant like goats and have rumen of the digesting plant. Whereas chicken and ducks use gizzard to grind food. An animal will struggle if one of its digestive tract fails. Exact measurement of digestive system length and capacity were difficult to obtain because of the breed differences. Understanding this process allow us to care for and feed farm animal more effectively. In conclusion, this is about the digestive tract system of common farm animals. We have 4 animals and we have
given a digestive tract system to each part of organ of their body. What is exactly function in their body? The digestive system is group of organs working together to convert food into energy and transfer food from the mouth to the stomach. The next one is information regarding the ruminant digestive tract. As you can see, the first table is they are different in length and capacity. The second table is process of digestive, and the third table are the four compartments of the ruminant stomach. And the last one is the major fraction of cloaca and compare the size and capacity. Digestion is important for breaking down food into nutrients, which the body uses for energy, growth, and cell repair. And also that it will help people, especially students, better understand the digestive system of each animal. This knowledge is especially useful for those who will take a veterinary course. I hope you learn a lot in discovering the digestive tract of the animals. Thank you for listening.